always survey the scene. Make sure that the scene is safe for you as a first aider. Sa inyo, prioritize dapat sa inyo ang safety. Last priority yung safety ng ating patient. Kasi nga, patient na siya. Always prioritize your safety as a first aider. Huwag tayo mag-engage pag hindi, pag nakasaalang-alang yung inyong safe. Okay, clearing the area, gagamitin natin yung paa natin. Huwag ninyong gagamitin yung kamay. Dahil yung kamay natin, pangunahin natin gagamitin yan sa pag-first aid. Pag yan ay nasugat, hindi na tayo makakapag-first aid. So, gagamitin natin yung paa. Assuming na may debris dyan, may mga bubog, gagamitin natin yung paa palayo kay patient. Huwag lalagtawan si patient, huwag dadaan sa may ulunan ni patient. Okay, kailangan ikutan natin si patient. But for demo purpose, babalik ako sa may harap ninyo para makita ninyo. Assuming that's the scene is safe, susunod na gagawin, magpapakilala. Just state your name and the level of your training. For example, ako, Arvin Balsita, emergency medical technician, I can help. What happened, I can help. Pero sa inyo, Arvin Balsita, train first aider, what happened, I can help. Pwedeng Tagalog, Ilocos, English, basta naiintindihan kayo ng bystander or ng family or ng patient. Arvin Balsita, train po ako ng first aid, ano pong nangyari, pwede ako makatulong. Or Arvin Balsita, trained up the first aid, anya din nangyari, anya din napasamak, mabali na katulong. Pag nakuha na natin yung tiwala, yung trust ng ating bystander, patient, and the family, doon tayo malapit kay patient. Always work with your knees, walang nakaganto. Kailangan tuhod ang ginagamit, work with your knees. The whole sequence kailangan nakaluhod. Bakit ba walang nakaganto? Pag tinulak tayo sa may likod, pwedeng mataganan natin yung patient. So kailangan naka-kneel down. Okay, pag naka-kneel down na, i-check na natin yung ating patient. I-check natin yung responsiveness ng ating patient. Hindi lahat ng nakahiga dyan kailangan ng first aid. Baka yung patient pala natin na itinawag sa atin, natutulog lang or lasing. Tapos nagbigay ka ng chest compression, sobrang sakit nun. How to determine the responsiveness of the patient? Just stop the shoulder and shout, "Hey sir, or hey ma'am, are you okay?" Kailangan both ears. "Hey sir, are you okay?" Hey sir, are you okay?" Medyo may kalakasan yung pag-tap natin para nararamdaman ng ating patient. Pag walang response yung ating patient sa ginawa natin, then that's the time na pwede natin i-assume na unresponsive or walang malay yung ating patient. Pag walang malay yung ating patient, unresponsive, i-activate agad natin yung medical assistance. Sa pag-activate ng medical assistance, ang pinaka-importante na dapat hindi natin nakakalimutan, exact location. Makalimutan nyo na lahat, wag lang yung exact location. Okay, assuming magtatawag ako ng tulong. Sa pagtatawag ng tulong, kailangan ma-pinpoint natin yung uutusan natin. For example, si ma'am na naka-white, "Ma'am, patulong naman ako, patawag ako ng Red Cross 143, pakisabi na may isang lalaki, 20 to 25 years old, unconscious dito sa may San Benito Sur, Tenacity, Aringay, La Union. Pakisabi ma'am, magdala ng EED at bumalik ka sa akin pagkatapos mong tumawag." So kailangan pinapadala ng EED dahil unconscious. Then pinapabalik din yung bystander na inutusan natin to make sure na tumawag siya ng tulong para pag hindi siya nakatawag ng tulong, pwedeng magutos ulit tayo ng panibagong bystander. Assuming na-activate na natin yung medical assistant, proceed tayo sa ating patient. Check natin yung kanyang airway, breathing, and circulation. Ang chinecheck sa airway, sa may bunganga, breathing and circulation, yung circulation ng kanyang dugo at saka yung kanyang pulso. Checking the airway, always elbows down. Always support the head of your patient. Hindi binibitawan ang ulunan ng inyong patient. Always support. 2 fingers up, 2 fingers sa may chin, head tilt, chin lift. If the patient is no suspected head and spine injury, so ang gagamitin natin, head tilt, chin lift. Head tilt, chin lift, ititingala natin yung patient. 2 fingers up, 2 fingers split. Yung thumb natin sa may chin to open the mouth of your patient. Then, tignan natin yung bunganga ng ating patient pag merong obstruction. Pag meron tayong obstruction na nakita, gamit yung ating index finger, tanggalin natin papunta sa atin. Finger sweep ang tawag doon. Okay? Tanggalin natin gamit yung ating index finger. Pag natanggal na, balik yung ating kamay dito sa may head part. 2 fingers up, then check natin yung breathing and circulation niya sa may carotid pulse. By doing the LLF technique, look, listen, and feel. Look, kailangan ang tinitignan ko, the rise and fall of the chest. Listen, kailangan yung tenga at saka yung pisngi ko malapit sa kanyang bunganga at saka tenga to
para mapakinggan yung wheezing sound na paghinga ng ating patient. Then feel sa warm breath na binubuga ng patient kung meron. And then sa may carotid pulse. Carotid pulse na malapit sa inyo. Then always nakababa yung siko natin. Carotid pulse malapit sa inyo, LLF. Look, listen, and feel. Not more than 10 seconds, not below 5 seconds ang pag-check. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. So tatlo lang ang ma-assess natin dyan. It's either positive pulse, positive breathing, positive pulse, negative breathing, or negative pulse, negative breathing. So for example, ang na-assess ko sa aking patient, positive pulse, negative breathing. Parang ako ng isang packets. Positive pulse, negative breathing. Ang na-assess ko sa aking patient. So ang gagawin ko, merong pulso, walang paghinga yung aking patient. Kung ano yung nawawala sa ating patient, yun lang ang ibibigay nyo. Meron siyang pulso pero walang paghinga. So walang paghinga yung patient, ang kailangan niya hangin. So ang gagawin ko, yung technique or yung first aid management natin doon, rescue breathing. 24 cycles ang rescue breathing natin sa adult, 5 seconds ang interval. So gagamit ako ng pocket mask. So sa paglalagay naman ng pocket mask, proper placing of the mask, proper sealing of the mask, and proper giving of ventilation sa ating patient. Okay, proper placing of the mask, dapat yung broad siya yung nasa may chin. Yung narrow siya yung nasa may ilong ng ating patient. Proper placing of the mask. Proper sealing of the mask, gagamitin natin yung double CE technique. CE technique. C to compress, E to elevate the head of your patient. Always na kapag magbibigay tayo ng ventilation, pag child and adult yung ating patient, kailangan naka-maximum head tilt chin lift yung ating patient. Para yung hangin na ibinibigay natin diretso sa kanyang lungs. Sakto lang dapat naaangat yung kanyang chest. Pag umangat na yung chest, tigil sa pag-blow. Then bilang. 5 seconds ang interval, 24 cycles. Proper placing of the mask, proper sealing of the mask, head tilt chin lift. Then magbigay ng ventilation. Assuming magbibigay ako 1, 1002, 1003, 1001. 1, 1002, 1003, 1002. 1, 1002, 1003, 1003. 1, 1002, 1003, 1004. 1, 1002, 1003, 1005. 1, 1002, 1003, 1006. 1, 1002, 1003, 1007. 1, 1002, 1003, 1008. Assuming nasa 24 na ako. 1, 1002, 1003, 1024. Ends with a blow. Wala nang bilang pag ends with a blow. Starts with a blow, ends with a blow. Yun ang rescue breathing natin. Pagkatapos nating magbigay ng 24 cycles sa rescue breathing sa ating patient, anong susunod na i-check? Check the ABC. Hindi porket nagbigay ka ng first aid management sa ating patient and naibalik mo na yung nawawala sa kanya. So i-check natin yung kanyang airway, breathing, and circulation. Elbows down, support the head of your patient. 2 fingers sa may chin. Head tilt, chin lift. 2 fingers up, split yung dalawang fingers. Yung ating thumb sa may chin to open the mouth of your patient. Then scan natin yung kanyang bunganga kung merong obstruction. Pag walang obstruction, proceed tayo sa breathing and circulation. Pag wala kayong nakita, don't ever na i-insert nyo yung kamay ninyo. Hindi pwede. Pag meron lang visible sa inyong paningin, then that's the time na ilalagay natin yung daliri. Okay, pag walang nakita, proceed tayo sa breathing and circulation by doing the LLF technique. Look, listen, and feel for 10 seconds. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Yung patient ko, negative pulse, negative breathing. Sabi ko kanina kung ano yung nawawala sa patient natin, yun ang ibibigay natin. Walang pulso, walang paghinga. Ano ang first aid management natin doon? Cardiopulmonary resuscitation. So kailangan natin i-revive yung heart, at the same time the lungs of our patient. Kailangan natin i-revive. So CPR. Sa adult, infant, and child, same lang ang counting, same lang ang cycles, same lang yung components ng ating CPR. Okay, 5 cycles. In 1 cycle, kinukompose siya ng 30 compression and 2 ventilation. And kailangan, ideally, 2 minutes natin nagagawa yung 5 cycles na yan. Okay, saan tayo nag-place? Center of the chest. Or sa ating, hindi pwedeng pag-adult kasi yung patient natin, tapos babae. Hindi pwedeng center of the chest tayo or nipple line tayo mag-base. Kasi may mga ibang babae na yung kanilang nipple mababa.
yung kanilang nipple nandito. Hindi mo alam yung kanilang nipple nandun sa baba. So hindi tayo magbibase sa nipple line pag adult yung ating patient. Okay, kailangan dito tayo sa may sternum. This is our sternum. Sa dulo ng ating rib cage, dito sa taas, tsaka yung dulo ng rib cage natin dito. So yung sternum niya yan, meron tatlong parts. This is the manubrium, yung pinakamataas. This is the xiphoid process, yung nasa may baba. Tapos yung nasa may gitna, that is the body. So mag-replace tayo ng kamay dito sa may body. Sa may gitna ng ating sternum. Then ang i-replace natin, heel of the palm. Dominant hand kung saan kayo sanay. Heel of the palm, dominant hand. Then interlock lang natin yung isa nating kamay. So ganito tayo mag-replace pag mag-chest compression. So ang goal natin dito makapagbigay ng good compression to help the heart pump oxygenated blood papunta sa mga vital organs. Okay? So kailangan napapump natin yung heart ng maganda, ng maayos. Meron tayong mga zones sa pagbibigay ng chest compression. So kailangan yung kamay natin naka-intact dito sa may center of the chest. Hindi yan nagba-bouncer, so bawal ang bouncer. Dahil ang goal nga natin, makapagbigay ng good compression to help the heart pump oxygenated blood. Pag nagba-bounce yan, hindi tayo nakakapagbigay. Ano pa? Bender, nagbe-bend yung kamay mo. So wala kang nabibigay na good compression. To avoid bender, yung harapan ng ating siko, ihaharap nyo lang para ma-avoid natin yung pagbe-bend. So ito, kailangan nakaharap para ma-avoid natin. Ano pa? Massager. Minamassage yung boobs ng ating patient, lalo na pag babae yung patient, lalaki yung first aider. So hindi pwedeng minamassage lang, lalo na pag may itsura. So pwede tayong kasuhan pag nakita tayo ng family or bystander. Headbanger, nag-headbang. So mas mauna ka pang re-rescue kaysa sa patient mo dahil mahihilo ka na. So yun yung mga hindi dapat ginagawa. Kaya kailangan yung katawan natin naka-straight, naka-align dito sa may katawan ng ating patient. Then manggagaling yung bigat dito sa ating balikat. Yun yung ibibigay nating bigat dito sa ating patient. So yung lalim ng chest compression natin sa patient, 2 to 2.4 inches. Hindi dahil sa sinabi ko na 2.4, maglalagay ka dyan ng ruler, dapat sakto. So hindi. Tansyahan lang, even as na responder, na veterano na sa pagre-responde, hindi namin na perfect ang 2 to 2.4. Talagang tansyahan lang. Okay? Dahil kailangan nagre-recoil yung puso ng ating patient, yung pagpapump natin. Huwag kayong masyadong gigil. Ano ba yung mga gigil? Yung hindi na bumabalik. Diretsong ganyan. Diretsong nakalubog yung chest ng ating patient. So kung diretsong nakalubog yung heart ng ating patient, kung ito yung heart, diretsong nakalubog yan, hindi siya nagpapump ng maayos. So kailangan bumabalik din yan sa dati. So kailangan, kung yan yung place ng ating chest, kailangan bumabalik yan sa dati. Bumabalik yan. Okay? Center of the chest, heel of the palm, kailangan naka-wide yung ating paa. Then kailangan malapit tayo kay patient para maganda yung pagbibigay natin. Hindi pwedeng nakaganto kayo. Kasi mahihirapan kayo sa pagbibigay. Ano ka, sexy? Ano ka, mayaman? Yan, ang mga kwan. So, kailangan malapit kay patient. Heel of the palm, center of the chest. So, start ako sa aking first cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Proper placing of the mask, proper sealing of the mask, double CE technique, then head to chin lift, then give to ventilation, CPR. 1, 1002, 1003, 1001. Second blow, proceed to second cycle. So ganun lang, CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. 1, 1002, 1003, 1001. Assuming nasa 5th cycle na ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. 1, 1002, 1003, 1001. Kapag nagbibigay tayo ng chest compression, always na dapat nakatingin tayo sa mukha ng ating patient. Huwag kung kanino nakatingin. Okay? Okay, pagkatapos nating magbigay ng 5 cycles sa CPR, anong susunod na gagawin?
i-check natin yung kanyang airway, breathing, and circulation. I-assess. Head till chin lift, 2 fingers up, split yung ating thumb sa may chin to open the mouth of your patient. Then check natin kung mayroong obstruction. Pag walang obstruction, proceed tayo sa breathing and circulation. Carotid pulse, loop, listen, and feel for 10 seconds. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Positive pulse, positive breathing na yung ating patient. Anong susunod na gagawin? Recovery position or put the person to hands. High arm in endangered spine. Assuming yung patient natin merong paa at saka merong kamay. Pinakamalapit na kamay ni patient sa atin na first aider, hawak sa may wrist and elbow taas. Pinakamalayong kamay ni patient sa atin, hawak sa may wrist and elbow X. Pinakamalayong paa ni patient sa atin na first aider, hawakan din cross. Hawak sa may shoulder, hawak sa may hips. Always na kapag may gagawin kay patient, magpaalam para hindi nabibigla si patient. Sir, in count of 3, tatagilid kita. 1, 2, 3. Side lying position. Para yung mga secretions na namuo dito sa kanyang bunganga, pwedeng lumabas. Then check natin head to toe assessment. From head to toe. One side at a time. Ang check natin, blood deformities, open wound, tenderness, and swelling. Blood sweat ang tawag doon, from head to toe. Isang kamay lang dapat ang gumagalaw. Yung isang kamay, naka-stay lang dito sa may shoulder. Because in real scenario, pag tinanggal mo yan, pwedeng bumalik sa pagkakahiga yung ating patient. Okay, yung isang kamay lang ang gagalaw. Head part, tignan mo muna bago mo ipakita sa kasamaan mong responder. No blood, no dots. Neck part, no blood, no dots. 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 Kailangan one side at a time. Hindi pwedeng ito yung likuran ng ating patient buong ganon. No blood, no dots. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Pag hindi mo madidistinguish kung nasaan yung blood pag meron kang nakapang blood. For example, ganun yung pagtapa ko, meron akong nakitang blood. So hindi ko madidistinguish kung nasaan yung blood. Unlike pag ginanto ko, may nakita akong blood, alam ko kaagad na nandito lang yung blood. Okay, then sa my lower extremity, no blood, no dots. Sa my paa, no blood, no dots. Then, spinal cord, we have 2 ways to check. Sa kamay natin, sa may batok ng ating patient, straight lang natin sa may spinal. Straight lang natin, slide lang natin pababa hanggang sa may puwitan. Spinal is aligned. Other way to check, pwede natin kapain. If there's unspinal, ako magre-react yung ating patient. Then, balik natin sa pagkakahiga. So, in count of 3, papahiga kita. 1, 2, 3. Okay, Merlins. Then, dito naman tayo sa may harapan. Okay, head part. No blood, no dots. Sa may muka ng ating patient, no blood, no dots. So, dito sa may ulunan, ang chine-check natin, so hindi nyo na kailangang sabihin. Ang sinasabi lang namin yung mga chine-check. You have the frontal, occipital, and parietal. Dito naman sa may muka ng ating patient, you have the zygomatic, kung nasaan yung eyeball natin. Then you have the maxilla, zygomatic, maxilla, mandible. This is the mandible. Ito yung mandible natin. Mandible yan yung pinakamatigas na bones natin. Kailangan mo ng 5,000 pounds para basagin ang mandible. Yan ang matibay. Then sa may neck part, no blood, no dots. Sa may chest, ipe-press lang natin. Pag lalaki, press lang natin yung shoulder ng patient. Sir, may masakit ba? Pero pag babae ang patient, lalaki ang first aider, X muna natin yung kabay. Then press natin, ma'am, may masakit ba? Then, abdomen, 4 quadrants, upper right, upper left, lower right. Palpation, going deep, release, going deep, release, going deep, release, going deep, release. Assuming, for example, merong masakit dito, nag-interact yung ating patient, ilagay natin doon sa patient record form, abdominal pain on the upper right. Then, no blood, no dots sa may baba. Okay? Pag gising yung ating patient, interview. Kunin natin yung pangalan, age, address, contact number na pwede natin kontakin na family niya. Pag hindi conscious yung ating patient, bystander or the family, kung may family. Then sample history, signs and symptoms, allergies, medication, past medical history, last intake and output in events prior leading to injury. Ano pa ba yung mga tinatanong ko? When to stop CPR? When not to start CPR?
When to stop CPR, yung mnemonics na stop. Sign of life, turn over to medical professional. Operator exhausted, stop. Physician assumes responsibility, then since become unsafe. When not to start, kailan ka daw hindi mag-i-initiate ng CPR? Kahit na tinawag ka, negative pulse, negative breathing yung patient. Pag mayroong dinar, do not attempt to resuscitate. Pero meron tayong qualification sa dinar. Ito porket sinabing may dinar, hindi ka na mag-i-initiate. Kailangan ipakita sa inyo yung form. Pag dayo yung ating patient, meron silang bracelet. Bracelet type yung sa kanila. Nakalagay doon yung hospital, hotline ng hospital, pangalan ng patient. Kailangan yung tawagan yung hotline to confirm na dinar yung ating patient at kung valid pa yung kanyang dinar. Pag dito naman sa Pilipinas, form yung sa atin. Valid for 2 years. So kailangan maipakita yun sa inyo. Kailangan valid. So pag sinabi ng family, huwag nyo nang i-resuscitate kasi meron siyang dinar, kunin nyo muna yung dinar, pakita nyo sa akin. Then, pag pinakita sa inyo, expired na yung dinar. Pero hindi kayo pinayagan ng family, so huwag kayo magsi-CPR kasi nga hindi kayo pinayagan. Pero pag expired na, pinayagan kayo ng family, then do your responsibility, do your job. Okay, yun lang naman yung sa ating CPR. Ano pang question? Okay, kung walang question, punin tayo sa ating AED tapos BBM. So this is our AED, automated external defibrillator. So ginagamit natin to pag unconscious ang ating patient. This is to normalize the rhythm of the heart of our patient, the electrical activity of the heart. So importante ang AED pag unconscious ang ating patient. Automated external defibrillator. So ang kaya niyang ibigay 100 to 360 joules or 10 to 36 volts. Sobrang lakas nun. Okay? So tandaan lang natin yung mnemonics na paas pag gagamitin natin yung AED. Paas, power on, attach pad, analyze, then shock. So pag meron na yung AED, mapapadali na yung buhay ninyong procedure. Kasi nga, susundan na lang natin yung sasabihin niya. Okay? Common mistake ng mga nagiging participants namin, hindi nila alam kung paano i-open ang ating AED. Okay, nakasulat naman dyan sa may baba ng handle, lift to open. Lift to open, tatampad na sa'yo yung ating AED pad. May mga kasama pa yung scissor, dry cloth, tapos yung ating razor. Kailangan ng attachment natin, AED pads to skin. Hindi pwedeng AED pads to cloth, hindi pwedeng AED pads to hair, hindi pwedeng AED pads to water. Kaya meron tayong scissor para pag may damit yung ating patient, pwedeng guntingin. Kaya meron tayong razor para pag mabuhok yung ating patient, razor natin. Pag basa yung ating patient, meron tayong dry cloth para patuyuan yung ating patient. Then attach natin yung power on muna. Power on, pag yung live AED, long press lang natin, yung live. Ito kasi training. Dito sa training, isang long press, tapos isang short press. Pagsasalita na yan. Pag naka-on na, so ang pinaka-the best na lalagyan dapat ng ating mga gamit dito sa maitulunan ng ating patient. Pag naka-on na, power on, ano yung isang A? Attach pad. So meron naman na yung visual aids. Susundan nyo na lang kung paano. Yan. Pag naka-attach na, antayin lang natin yung sasabihin ng AED natin. Pag sinabing don't touch patient, i-make sure ninyo na walang nakadikit sa patient para tama yung na-analyze ng ating AED. So kailangan magkalayo, nakataas yung ating kamay. Pag sinabing shock advice, make sure na walang nakadikit kasi nga magbibigay na tayo ng kuryente sa patient. Okay, body, I'm clear. Are you clear? Sasabihin ko sa body ko. Ang sasabihin ng body ko, yes, I'm clear. Everybody's clear. Kung wala nang nakahawak sa patient, then that's the time to push the shock button. Yung red na nagpa-flash sa may gitna. Shock delivered. Start CPR. So magsi-CPR tayo. So yung beat na yan, sakto yan na 30. Pero kailangan pa rin sinasabayan ng bilang para alam ng body natin kung kailan siya magbibigay ng ventilation gamit yung ating BBM. So ang sole of responsibility nung primary first aider, nung nagsi-CPR, CPR na lang ang gagawin niya.
Ang sole of responsibility ko na may dalang AED tsaka BVM, ang gagalawin ko lang BVM tapos yung AED. So ako ang magbibigay ng ventilation sa kanya ang 30 compression. Giving ventilation using the BVM, proper placing of the mask. Kailangan yung narrow ang nasa taas, broad ang nasa may baba ng inyong patient. Proper sealing of the mask, use the CA technique. C to compress, E to elevate. Yung tatlong fingers natin sa may side ng ulo ng patient to elevate the head of your patient. Then give to ventilation. Same pa rin ang bilang natin. Nag-iba lang tayo kung paano gumamit ng ventilation. E to elevate, then give to ventilation. Kailangan full blow. Kailangan buo yung ating ventilation. Kailangan hindi siya pinapatagal. Pag nag-press ka, release ka agad. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,001. Kailangan dahan-dahan lang din. Okay, assuming katatapos ng body ko, 30 compression, so magbibigay ako ng 2 ventilation. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,001. Paano sa pag maliit yung kamay ko, hindi ko mahawakan yung bag ng ating BVM. So pwede nyong ilapat yung inyong hips, yung inyong thigh, then yun ang gagamitin nyo pang press. Pero pag hindi nyo pa rin kaya, pwedeng hawakan ng body ninyo, pwedeng kayo ang mag-seal dito, then yung body nyo ang magbibigay ng ventilation, ng bag. Pwedeng gano'n. Ano pa? Ano pang question? Ano pang question? Sir, yung position for recovery, what if yung ditong side is may fracture? Diba sideline? Oh, sideline. Sideline. I mean, di ba may fracture po ito? And then sa sideline. Pag sa sideline yung patient natin, ano yung fracture ng ating patient? Dito po sa sideline yan, sir. Example, di ba nakaganyan? Ito po yung may fracture. And di ba Haynes position? And may fracture po ito. Nandito yung fracture. Ako yung sa Nandito ako ng first aider. Lilipat ako dun sa kabila. okay, sir. Sa may walang fracture. May walang fracture. Kasi nga, hihigaan niya yung kamay niya, di ba? Ano bang question? Dahil kung wala ng question, mag-proceed na tayo sa evaluation.